Nang matapos mailagay sa kani-kaniyang paper bag ang mga naipamili nila Melody, ay kaagad naman tong binitbit ng mga tauhan na kasama nila. Naayos din naman niya ang issue sa mga sales lady maliban nga lang sa manager dahil makailang ulit man tong mag-sorry, hindi pa rin maganda na sariling tauhan ito ang iba to, kahit pa siya dapat na makausap niya. She hates that at isa pa, ito rin dapat na magiging hubog at magdidisiplina ng mga sales lady, ngunit mas ito pa ang sablay ang ugali. Napatingin naman si Melody sa kanyang cellphone nang marinig niya itong mag-ring. Ang akala niya si Apollo ang tumatawag, pero kaagad nagkunot ang noon niya nang makita ang unregistered number ito. At tila ba pamilyar sa kanya ang number. Ate Melody, saan na po tayo sunod na pupunta? Tanong ni Grace habang nakatingin kay Melody. Nang dito sumagot, bahagyatong lumapit at dumungaw din sa cellphone nito. Sino po yan, Ate Melody? Bakit ayaw mo pong sagutin? Doon lamang napansin ni Melody na nakatingin na rin pala si Grace sa kanyang cellphone. Napailing na lamang siya at saka pinatay ang tawag at muling ibinalik ang cellphone sa kanyang shoulder bag. Wala yan, baka wrong number lang. Usually, hindi ako sumasagot ng tawag lalo na kapag hindi nakaregister sa contacts ko. Tugon na lamang niya. Baka naman po importante, sambit pa rin ni Grace. Pwede naman siyang mag-text. Tumunog ulit bigla ang kanyang cellphone. Hudyat na meron na namang tumatawag kaya napahinto sila. Yan na po, tumawag na po ulit. Sagutin mo na ate dahil baka importante. Kung si Grace tila walang alam sa nangyayari, hindi naman mapigilan ni Melody ang mabahala. Kung ano-ano na kasi ang natatanggap niyang text messages sa number na yon. Hindi na normal lalo pa tila may halong pagbubanta na ito. Wala naman siyang nagawa kundi kunin muli ang kanyang cellphone upang basahin to. At laking pasasalamat niya dahil pangalan ni Apollo ang nag-appear. Kaagad niyang sinagot ang tawag. Hello love, what is it? Tanong niya mula sa kabilang linya. Hi love, akong sumundo sa mga bata. Tapos na ba kayong mamili? Nagpaalam kasi sa akin si Epifanio kung pwede niya raw ma-date si Grace. Naisip ko naman na gusto ko rin na lumabas tayo ng mga bata. Okay lang ba? Napatango si Melody kahit pa hindi niya nakikita si Apollo. Sige love, magandang ideya rin yan para makasama natin silang mag-enjoy. Nakangiti niyang tugon. Yay! Daanan ka namin dyan sa mall ah. Hintayin mo lang kami. I love you. Have a safe drive, love. Akmang ibababa niya na ang kanyang tawag nang marinig niyang sumigaw si Apollo, kaya mabilis na binalik ang cellphone sa kanyang tapat na tenga. Kasabay nito ang malakas na pagpreno at tunog ng paggasgas ng gulong sa kalsada. Oh, ano nangyari? Kinakabahan niyang tanong. Nasaktan ako eh. Tila nahihirapan tong magsalita. Lalong nataranta si Melody. Ano ibig mong sabihin? Nabangga ka ba? Oo, nabangga ang puso ko. Sa'yo? Nag-I love you ako pero walang I love you too. Kaya ang sakit-sakit ngayon sa puso? Talagang nasaktan ako, love. Natatawang napairap si Melody. Puro ka talaga, kalokohan. O siya, sige na. I love you too. Mag-ingat ka sa pag-drive mo, ha? Yes, love. Tumatawa rin itong tugon bago ibaba ang tawag. Ay, ang sityo naman po ni Sir Apollo. Kantsaw ni Grace na siyang kinapula ng pisngi ni Melody. Nalimutan niyang kasama niya nga pala ito at nakadikit sa kanya. Ngayon tuloy, hindi siya tinatantanan ng Grace ng pang-aasar. Naglakad sila patungo sa exit door na makaramdam si Melody ng pagkaihi. Saglit lang, Grace. Naiihi kasi ako eh. Pupunta muna ako ng comfort room, then mauna ka na patungo sa van na nasa parking lot. Teka, gusto mo samahan na lang kita, Ate Melody? Ay, hindi na. Saglit lang naman ako eh. Kailangan ko lang ilabas tong ihi na to para iwas UTI. Alam niya kasing malakas ang magka-UTI ng mga buntis. Sige po. Hindi naman na umangal pa si Grace at tumalikod na to palabas ng mall. Si Melody naman tinignan na ang signage kung saan nakapatong comfort room. Di naman natagalan at nakita niya rin iyon. Halos bigil na siya sa kanyang pantog. Mabuti na lamang at umabot pa at hindi siya naihe sa kanyang salawal dahil nakakahiya yun. Nang matapos siyang umihi, naghugas siya ng kanyang kamay. Napatingin siya sa pintuan nang may pumasok na isang pulis at isang nakakulay orange na t-shirt ang babae na parang tulad sa isang preso. Natigil siya sa kanyang paghugas ng kamay na makitang buntis ito. Saktong paglabas ito, mabilis siyang lumapit dito. Tani, what happened to you? Hawak niya ito sa magkabilaang balikat.
Nang tingnan siya nito, kaagad bumagsak ang luha nito at umiyak. Mabilis siyang niyakap ni Tani. Patawad, Melody. Ma'am, bawal po yung ginagawa niya sa preso. Saway ng pulis na babae. Kinakausap ko lang po siya. Wala pong masama sa ginagawa namin. Ines na tugon ni Melody. Tsaka bumalik ang tingin kay Tani. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka nakulong? Anong kasalanan mo? Sunod-sunod niyang tanong kay Tani. Marahang tumingin si Tani sa pulis at tila ba natatakot nang humarap ito sa kanya, kaya marahan lamang tong umiling. Muling niyakap siya nito na mahigpit at tila ba takot na takot. Di niya na naiwasan pang hindi maiyak, pero ang makita ito sa gantong sitwasyon, hindi niya matanggap, lalo pa at buntis ito. Mag-ingat ka palagi, Melody. Tandaan mong hindi lahat ng nasa paligid mo ay totoo at mabuti sa'yo. Maraming mapagpanggap, Melody. Nag-iingat ka lalong-lalo na kay... Tama na yan, sigaw ng pulis na babae. Tapos na ang 10 minutes break mo? Bumalik na tayo sa sasakyan para maibalik ka na sa kulungan. Marahas na hinlomlot ni Tani ng pulis saka pinosasan. Dahan-dahan naman, buntis siya, baka mapano mong dinadala niya, sigaw niya sa pulis na babae. Takot pala siyang masaktan ng baby niya eh. Bakit siya gumawa ng krimen? Balik sigaw naman ng pulis. Anong krimen ang ginawa niya? Drug dealer. At pinatay lang niya ang sarili niyang ama para lang makuha ang pera at mamanahin niya rito? Nang tingnan ni Melody si Tani ay umiiyak ito habang umiiling. Kitang-kita niya sa mga mata nitong nasasaktan ito at nangungulila. Hindi totoo ang sinasabi ng pulis na to. Tani is a bitch pero hindi niya magagawang patayin ang sariling ama niya? Tutulungan kita, Tani. Ilalabas kita ng kulungan, ha? Naiiyak na sambit ni Melody. Yun ay kung kaya mo. Mayabang na sambit ng pulis bago tinulak si Tani upang magsimula na itong maglakad. Di naman mapalagay ang loob ni Melody kaya naman sinundan niya si Tani at ang pulis. Umiiyak pa rin si Tani at doon niya napansin na ang balat nito ay may sugat-sugat na parang hampas ng latigo. Ang iba naman ay parabang hiniwa ng blade. Umalis ka na, miss. Wala namang mapapala sa pagsunod mo sa amin. At isa pa, baka gusto mo ring makulong. Siguro magkasabot kayo, ano? Alang pulis na siyang di niya naman pinapakinggan. Anong nangyari sa mga sugat niya? Sinasaktan niyo ba siya sa loob ng kulungan? Sigaw niya ng malakas. Makalabas sila ng mall. Huwag kang sumisigaw, miss. Pagkatapos ay tumingin ang pulis sa mga braso ni Tani. Yan ba? Hindi kami ang may gawa niyan. Mga kapwa preso din yan. Hindi naman mawawala ang riot sa loob ng kulungan. Tumingin si Melody kay Tani habang nakayuko na ito. Totoo ba ang sinasabi niya, Tani? Tanong niya rito at sinagot lamang siya nito ng pagtango. Kasunod nito ang pagdating ng sasakyan ng pulis. Ipinasok ito si Tani sa loob na halatang pabalagbag kung asikasuhin nila ito. Hindi mapigilan ni Melody ang hindi magalit sa nakikita niya. Hindi tama ang pagtrato nila kay Tani at hindi rin siya naniniwala na kapwa preso nito ang may gawa sa mga sugat nito. Oh, sino naman to? Tanong ng kabababa lamang ng lalaking pulis habang tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ewan ko ba dyan? Mukhang magkakilala sila ni Miss Tani, tugon ng babaeng pulis. Ah, baka isa sa mga drug dealer ah? Tapos ay sabay pa na tumawa ang dalawa. Pero mas magandang drug dealer to ha, mukhang mas masarap. At inilabas pa nito ang dila. Naasiwa si Melody sa kamanyakan ng lalaking pulis, kaya bahagya siyang lumayo. Napatingin siya kay Tani at nakita niyang umiling ito. Baka sa mukha nito ang labis na takot. Doon lang na-realize ni Melody na mukhang ginalaw si Tani ng lalaking pulis na ito nang sabihin itong mas masarap. Lalo siyang nakaramdam ng matinding galit. Magbabayad kayo sa batas, tandaan niyo yan. Mariin niyang sambit sa mga ito. Sumeryoso naman ang lalaking pulis. Bakit? Sino ka? Ha? Kilala mo ba kami? Mayabang na tanong nito. Kami ang batas, miss. Baka gusto mo ikaw ang pagbayarin ko sa pamamagitan ng batas ko. Manyak na naman itong sambit. Ilalabas niya nga raw sa kulungan itong isa. Nakangising sambit ang babaeng pulis. Ganun ba? O paano ba yan, miss? Mauna na kami. Hihintayin ka na lamang sa presinto kung gusto mo siyang mapalaya.
Pwede rin naman na hintayin kita sa kama ko. Mas madaling usapan naman yun. Sabay hinimas ito ang pisngi niya, ngunit kaagad na milipit sa sakit ito nang biglang may humawak sa kamay nito. Ah! Aray! Tili ng lalaking pulis. Mabilis naman na naglabas ng baril ang babaeng pulis at tinutok yon sa lalaking gumawa nun sa lalaking pulis. Touch my wife again and I will surely kill you. Or, should I kill you now? Napatingin si Melody dito at nakita niya si Apollo. Walang emosyon ang mukha nito. Ngunit madilim ang aura nito na siyang kinatatakot niya. Sino ka ba? Sigaw ng lalaking pulis dahil nakayuko ito habang hawak ni Apollo ang batok nito at nakapiglit naman ang braso. Bitawan mong kasama ko, sir. Nanginginig naman ang sambit ng babaeng pulis. Barilin mo na, De Vera. Sigaw naman ang lalaking pulis. Hindi pwede, Sir Chavez. Tugon nito at saka walang nagawa kung hindi ibaba ang baril. Mukhang nakikilala ng babaeng pulis si Apollo. Kinuha ni Melody ang pagkakataon na yon para lapitan si Tani. Tutulungan kitang mailabas, okay? Ngayong araw lang din, aasikasuin kong kaso mo, huwag ka nang umiyak. Saka pinunasan niya ang luha nito sa pisngi. Natatakot ako, Melody. Takot na takot ako sa kanila. Alam ko. Kaya gagawin kong lahat, makalabas ka lang. Gagawin ni amin ni Apollo ang lahat, okay? Tsaka lihim kong inabot ang isa ko pang backup phone. Itago mong mabuti. I-record mo lahat ng gagawin nila sa'yo. Tumango naman si Tani. Sige, maraming salamat. Bumalik si Melody sa tabi ni Apollo at hinawakan niya ito sa braso. Sige na, bitawan mo na siya, love. No, I don't want to. Malapit na si Edward at ipapaasikaso ko tong manyakis na pulis na to. Sino ka bang siraulo ka? Ah! Lalong pinilipit ni Apollo ang braso ng pulis. Bitawan mo na, ayos lang naman ako at saka meron pa tayong dapat asikasuhin. Binitawan naman ni Apollo ang lalaking pulis saka tinulak. Papatayin kitang lalaki ka. Nahintuto sa pagsasalita na makita ko sinong lalaking pumilipit sa kanya. Kaya mo ba akong patayin? Taas noong tanong ni Apollo. Napaurong tuloy ang lalaking pulis. Ikaw po pala yan, Mr. Luxerio. Utal itol nitong sambit, saka tumingin sa akin at mukhang nakita nito kung sino na rin ako. Mabilis tong yumuko sa harapan namin. Patawad po. Patawad sa ginawa kong pambabastos. Patawarin niyo po ako. Naiiyak nitong paghingi ng tawad. You messed with the wrong person, Chavez. Nang makarating sila ay kotse, pilit na kinakalma ni Melody ang kanyang sarili. Kitang-kita niya kasi sa mata ng mga bata na napupuno na ito ng takot. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyaring hindi maganda. Napatingin naman siyang bigla kay Apollo nang kuhain nito ang sariling cellphone na tila may tinatawagan. Kagad niyang hinawakan ang braso nito at napatingin naman to sa kanya. Sumilip siya sa kanyang likuran at doon lamang din na-realize ni Apollo na naroon nga pala mga bata. Hindi niya rin kasi talaga mapigil ang galit na nararamdaman. Binastos ng pulis na yon ang kanyang asawa. Kilala niya si Chavez dahil isa to sa tauhan ng kanyang ama noong pinaimbestigahan ang kaso ng aksidente ng kanyang yumaong ina. What happened? Mom? Dad? Tanong ni Levin. Mabilis ibinaba ni Apollo ang kanyang cellphone. Some bad people hurt your mom? Ayaw natin siyang inaaway or sinasaktan, hindi ba? I'm just protecting her. Sorry for what you saw. Mahinahon na paliwanag ni Apollo. Mommy, are you okay? Tanong naman ni Lexus. Dapat yata, bumaba rin kami para napagtanggol ka rin namin. Tila galit pang dagdag nito. Umiling si Melody. I'm okay, don't worry. Saka kung bumaba kayo baka mas lalo nang ako mag-alala. Sabay gulo niya sa mga buhok nito. Kayang-kaya ni Daddy na ipagtanggol ang mommy ninyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan na masaktan kayo in any aspect, sambit pa ni Apollo. Napangiti si Melody na makitang nag-fist bump ang kanyang kambal, pati na si Apollo. Hindi niya inaasahan na ganito na pala talaga magkasundo ang kanyang anak at si Apollo. Marahil talagang nasa tamang daan na siya kasama ang kanyang mga anak. So, saan niyo gustong kumain? Excited na tanong ni Apollo sa dalawa. To our favorite restaurant, sabay na tugon ng kambal. Pagkatapos po, sunod nating puntahan ng Quantum, sigaw ni Levin. Gusto ko sa World Bookstore, pahabol naman ni Lexus. Nagkatinginan sila ni Apollo at sabay na tumawa dahil sa may magkaibang gusto ang kambal.
Gaya ng kagustuhan ng kambal, nasunod ang mga gusto nitong restaurant at mga gusto nitong puntahan. Kitang-kita niya na talagang nag-e-enjoy ang kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng sayang kanilang nararamdaman, ay hindi pa rin mawala sa kanyang kaisipan ang sitwasyon ni Tani. Si Apollo kinausap na rin siya na tiyak na wala nang gagawing masama kay Tani ang mga pulis na iyon dahil kilala siya ng mga ito. Hindi susubukan ng mga itong banggain siya at kalabanin. Nang makauwi siya, ay katulong ni Apollo si Melandro na buhati ng 2 kambal. Nakatulog na ito sa biyahe dahil na rin siguro sa pagod at madilim na rin. Siya na naglinis ng mga katawan nito at pinalitan ng pantulog. Matagal siyang nakaupo habang nakatitig sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Kung di niya nakilala si Apollo marahil, kinukulit pa rin siya ng kambal patungkol sa tunay nilang ama. Kung si Atlas ang kanilang ama, matatanggap din kaya nila? Matatanggap pa kaya sila ni Apollo? Ang lalim ng iniisip mo Boses sa kanyang likuran. Kaya napatingin siya rito at nakita niya si Apollo na siyang kasasarado pa lamang ng pintuan nito. Ang laki na ng mga anak ko, Apollo, sambit ni Melody at muling bumalik ang tingin sa kambal. Mga anak natin, love? Pagdiliin naman ito na siyang kinangiti niya, lalo pa tumabito sa kanya at niyakap siya habang nakatalikod. Parang dati lang, sobrang aligaga kami ni Papa sa pagbabantay at pag-aasikaso sa kanila. But look at now, kayang-kaya na nila ang kanilang mga sarili when it comes sa mga small things na kanilang gustong gawin. Di man sila magkatulad ng hilig, at least they know na agad kung ano talaga ang gusto nila. They are smart, love. Walang duda na sa akin talaga sila nagmana. Natigil si Melody sandali at napatingin sa kanya. Paano mo nasabing sa'yo sila nagmana, knowing na hindi mo naman sila tunay na anak? Paglalakas loob niyang tanong. Hinawi ni Apollo ang buhok ni Melody na siyang nakatakip sa pisngi nito. They are mine, love. If you think because hindi ko sila kadugo, please stop. Di naman dahil sa hindi ko sila kadugo at laman, hindi na maaaring maging anak ko sila. Look at them. Napatingin naman si Melody sa kambal. Sinong mag-aakala na hindi ko sila anak? Makagwapo rin sila katulad ko. Nakangiti niya pang dagdag. Natawa na lamang din tuloy si Melody dahil sa kataasan ng confidence or parabang kayabangan ni Apollo. Totoo naman na hindi yun mapagkakaila. Sa katunayan, mas hawig pa nga si Apollo ng kambal kaysa sa kanya. Halika na nga. Hayaan na natin magpahinga mga bata. Pag-aaya ni Melody dito, saka tumayo at tumalik sa noo ng mga bata. Kasunod naman ito si Apollo. Nang makalabas sila sa kwarto ng kambal, laking gulat niya nang bigla siyang buhati ni Apollo ng pa-bridal style. Hoy, ano ba? Anong ginagawa mo, Apollo? Tili niya rito habang hinahampas ito sa braso. Huwag kang malikot, love, dahil baka malaglag ka. Napakapit naman si Melody ng mahigpit. Huwag mo akong ilalaglag. Sinasabi ko sa iyo, Apollo, malilintikan ka sa akin. Ines niyang sigaw. Of course, I will not allow that to happen. Napaisip si Melody. Natatakot siyang malaglag, lalo pat buntis siya. Nagtaka tuloy siyang bigla na bakit hindi nabibigatan si Apollo sa kanya. Halata namang tumaba na siya. Nang makapasok sila sa kwarto, dahan-dahan siyang ibinaba ni Apollo. Napairap siya na makita niyang malawak ang ngiti nito para bang nang-aasar. Napahalokip-kip siya saka humiga sa kama at tumalikod. Oh, bakit ka tumalikod? Nagtatakang tanong ni Apollo. Are you mad? No, I'm not. Gusto ko nang magpahinga dahil pagod ako. Napakamot si Apollo sa kanyang batok. Kala niya kasi makakaisa na siya sa ginawa niyang pagbuhat kay Melody. Mukhang naonsumi pa yata ang inaasam niyang makascore. Akala ko makakaisa na Bulong pa ni Apollo. Humarap naman sa kanya si Melody. Ha? May sinasabi ka? Maang-maangan itong tanong kahit narinig naman niya talaga. Lihim namang napangiti si Melody sa kabila ng seryoso niyang mukha. Ayaw niyang ipahalata kay Apollo na kinilig siya sa ginawa nito dahil baka totohanin nga nitong umisa. Ayaw niya muna dahil wala siya sa mood. Yun lang ang simpleng rason. Wala, love. Sabi ko, sleep well. Pupunta muna ako ng library room dahil kakausapin ko si Epifanio. Napakunot ng noo si Melody sa kanapaupo. Kakausapin mo? Tungkol saan? Regarding to what happened earlier.
No, ako dapat ang kausapin mo. Hindi ba't akong nakakaalam ng mga nangyari kanina? Well, kasalanan mo man o hindi ko palalampasin ang ginawa niya. Aba talagang wala akong kasalanan. I saw Tani at the restroom. Kinausap ko siya. Nagtanong ako, pero parang natatakot siyang sumagot. Naupo si Apollo sa kanyang tabi at pinahiga siya sa dibdib nito. She's pregnant. How come na nakulong siya? Alam mo ba ang dahilan? Tumango siya. Ang sabi ng pulis na babae, pinatay niya raw ang kanyang daddy at saka drug dealer daw siya, pero hindi ako naniniwala. She seems not in a good condition earlier. Para siyang minaltrato at sinasaktan. Hindi rin maganda ang kutob ko sa Chavez na yon. Napakuyom ng kamao si Apollo. That bastard is a maniac. Hindi ko talaga palalampasin ang ginawa niyang pambabastos sa'yo. Okay naman ako. Wala namang masamang nangyari sa akin. Ang gusto ko ngayon matulungang ilabas si Tani. Hanggat maaari ngayon din sana. Biglang napahiwalay si Melody kay Apollo. You are a big person. Kilalang tao ka nga. Pero lahat gusto niya. Maybe meron kang kilalang tao na kayang-kaya siyang palabasin ngayon din. Ora mismo? Napaisip si Apollo. Marami rin siyang connection lalo na pagdating sa mga government people. Dahil isa sa mga pinsan niya ay isang senador. Pero matagal niya na tong hindi nakakausap. Maybe his father can help them? Gagawin ko ang makakaya ko tonight.